Hali kayo't inyong tingnan, libingang walang laman, na buhay ngang tunay, Mesiyas ng tanan. Alleluia, alleluia, alleluia. Magawitan ngayon ng alleluia. Nilupig niya ang kamatayan, ipinagkamit sa atin ay buhay. Alleluia. Sa'yo poon naming sinta. Hali kayo't inyong tingnan, libingang walang laman, na buhay ng tunay, Mesiyas ng tanan. Alleluia, alleluia, alleluia. Magawitan ngayon ng alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, isa sa mga pinakamasayang panahon sa ating simbahan ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa kanyang muling pagkabuhay, pinuksa niya, tinalo niya ang nakakatakot na kamatayan. Dahil sa kanyang muling pagkabuhay, may pag-asa din na tayo din ay muling bubuhay. Pero sa gitna ng ating pagdiriwang, sa gitna ng ating pagsasaya, meron pa rin mga tao na nalulungkot, meron pa rin mga taong umiiyak, meron pa rin mga taong tumatangis. Ang mga nawalan ng kanilang mga minamahal, mga taong may sakit at karamdaman, ang mga taong nasasawi dahil sa gera, ang mga taong nahihirapan dahil sa pang-aabuso ng mga tao na nasa kapangyarihan. Ang kapatid, hindi man aalisin ng Diyos ang ating luha, ang ating lungkot agad-agad, pero siya naman ay magpapakita sa atin. At kapag nakita natin ang muling nabuhay na Panginoon, malapit pala sa atin, nasa harapan natin, yan ang magbibigay sa atin ng tuwa at ng galak. Kaya purihin natin at pasalamatan ang Diyos dahil hindi niya tayo iniiwan at pinapalakas niya tayo sa gitna ng ating mga lungkot at bigat sa buhay. Sa napakaraming beses na kung saan nawalan tayo ng pag-asa, nanghina ang ating pananampalataya sa Kanya, hilingin natin muli ang awa, pagpapatawad ng Diyos para tayo makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo.
luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa akin, ikaw lang amang manal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kagalingan dulot ng pagkabuhay ng anak mo sa amin, kami ay iyong patuloy na paunlarin upang sa kinamtan naming paglayang walang maliw, kami magkaroon sa kalangitan ng kaligayahan, na ngayon pa man sa lupa ay siyang sanhi ng aming pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito, at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikdan ang iyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin. At ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako para sa inyo at sa iyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang hinihayad upang patunayan ang kanyang sinabi, at nanawagan siya sa kanila, lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang naniwala sa kanyang sinabi ay nakabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ang may takot sa Diyos ay nagtitiwala sa kanyang pag-ibig, ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon, siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na sa aming makamit, O Poon, ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asa'y sa iyo nasasalig.
Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Aleluya, aleluya. Araw ngayon, gawa ng Diyos. Magdiwang tayo ng lubos. Purihin ang manunubos. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa naman sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sinong hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Pumarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, Guro. "Huwag mo kong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at sa inyong Ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat and Happy Easter po sa inyong lahat. May kakilala po ako, kwento po niya, nung namatay daw po ang kanyang tatay, hindi daw po siya umiyak. Sinubukan po niyang pilitin ang kanyang sarili, pero walang luha na tumulo mula sa kanya. Hindi naman po dahil galit siya sa kanyang ama. Mahal na mahal po niya ang kanyang tatay. Pero kahit na umiiyak daw po lahat ng kanyang kapatid, siya po hindi pa rin tumangis. At naisip daw po niya sa kanyang sarili, siguro matatag lang talaga ako. Lumipas po ang maraming taon. Isang araw, nagkwekwentuhan po kami tungkol sa aming mga ama. Bigla-bigla, ito pong kakilala ko, itong kaibigan ko, bigla po siyang umiyak. Humagulgol siya. Dito po niya naalala yung kanyang tatay. Hindi po niya mapigilan. Para pong naipon at sabay-sabay na lumabas. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Kung hindi mo ilalabas ang iyong dinadala, darating ang araw, sasabog ka.
Amen? Remember, what you don't release will eventually overflow. May napakaganda pong kasabihan akong narinig at gusto ko po siyang i-share sa inyo. Ang sabi, ang pag-iyak ay paraan ng ating mga mata para magsalita. Kapag hindi na kayang ipaliwanag ng iyong bibig kung gaano kasakit ang nararamdaman ng iyong puso. Remember this, my dear friends, that crying is the way of your eyes to speak when your mouth cannot explain how broken your heart is. Kapatid, hindi naman po masama ang umiiyak. Amen? Ang sabi pa nga po sa libro ng Ecclesiastes, may panahon para umiyak. There is a time for everything, a time to cry. Pero tandaan po natin ang tatlong bagay na ito. Parang ating pag-iyak ay makahilom sa ating mga puso. Parang ating mga pag-iyak makalinis sa ating mga kaluluwa. Parang ating pag-iyak ay makabuti sa ating pagkatao. At para madali pong tandaan, huwag nyo lang pong kakalimutan yung salitang cry. Spell cry, C-R-Y. Acronym po yan. May pinapaalala ang Diyos sa atin kung tayo man ay umiiyak at dumadaan sa kalungkutan. The first letter, C, it means cry to God. Cry to God. Umiyak ka, pero ilabas mo sa Diyos. Amen? Sa Ebanghelyo po, narinig natin, si Maria Magdalena umiyak daw sa pagpanaw ni Jesus. At noong muling nabuhay ang ating Panginoon, hinayaan lang siya ni Jesus na tumangis. Hindi niya pinigilan si Maria Magdalena sa kanyang pag-iyak. Tayong mga tao, ayaw natin yung mga taong umiiyak. Hindi po ba? Agad natin sinasabi sa kanila, tama na, huwag ka nang iiyak. Kapatid, hindi ka tao kung hindi ka umiiyak. Amen? Ang pag-iyak ay tanda na buhay ka, na may nararamdaman ka. Amen? Kaya nga po yung bagong silang na bata, kapag hindi po yan umiiyak, anong ibig sabihin? Patay na siya. Di po ba? Remember that crying is a sign of life. Remember that crying is not a weakness. But when you are undergoing grief, it means that it comes from your love. Kung hindi ka magmamahal, hindi ka masasaktan. Di po ba? Nang puminsan, meron pong isang ama na lumapit sa isang pari. Nagpapa-counseling siya. Sabi niya, Father, wasak na wasak yung aking puso dahil sa pagkamatay ng aking anak. Di ako makatulog, nangihina ako, nagkakasakit ako, hindi ko magawa ng mabuti ang aking trabaho, siya na lang palaging iniisip ko. Ano pong gagawin ko? Sumagot po ang pari, sabi niya, alam mo, mabuti yan. At nagtaka po, ito pong ama. Medyo nainis pa nga siya dito sa pari. At nagtanong siya, Father, paano naging mabuti itong aking lungkot, itong aking pag-iyak? At nagpatuloy po itong pari, sabi niya, alam mo, mabuti na nawasak ang puso mo. Kasi sa pagkawasak ng iyong loob, dun pumapasok ang Diyos. The cracks in your heart, allow the light to pass through. Ganda po, no? Hindi makakapasok ang liwanag ng Diyos kung sarado ang iyong puso. Dahil sa iyong lungkot, dahil sa iyong pagtangis, dahil sa iyong pangulila. Oo, basag ka. Pero dahil sa pagkabasag na yan, diyan nakakapasok ang presensya ng Diyos. Mga kapatid, ang basag mong puso, hindi katapusan. Ito ay pintuan ng grasya ng may kapal. Kaya kung ikaw ay umiiyak, iiyak mo lang sa Diyos. Dahil ang lungkot na inaalay mo sa Kanya ay nagiging tunay na panalangin. Amen? Pangalawa po, letter R. R means recognize why you are crying. Recognize
why you are crying. Kilalanin mo, bakit ka ba umiiyak? 2 beses, napansin niyo po, tinanong si Maria Magdalena, bakit ka umiiyak? Umiyak siya kasi akala niya, kinuha yung bangkay ng ating Panginoong Hesukristo. Umiiyak siya, tumatangis siya kasi akala niya, wala na si Jesus. Akala niya, tapos na ang lahat. Pero hindi niya alam, nasa harapan lang pala niya si Jesus. Hindi ba ganyan din po tayo? Umiiyak tayo agad, hinahayaan natin na magwagi ang lungkot sa ating buhay. Pero kung mauunawaan lang natin ang magandang plano ng Diyos, dito titigil ang ating mga luha. Amen? Meron pong isang kwento tungkol po sa isang ilog. At natatakot daw po itong ilog na dumaloy papunta sa dagat. Ang sabi kasi ng ilog, kapag pumasok ako dyan, mawawala ako. Pero alam niyo po, ang ganda ng sagot ng dagat dito sa ilog. Ang sabi niya, hindi ka naman mawawala. Magiging mas malawak ka pa nga eh. Magiging mas malaki ka pa. Mga kapatid, minsan akala natin loss. Pero ito pala ay transformation. Ang pagkawala sa buhay ay pagbabago lang. Yan din po ang paniniwala natin sa kamatayan. Maririnig po natin yan doon sa prefasyo. Panalangin para sa mga yumao. Life is not ended, it is only change. Umiyak ka, oo. Pero unawain mo ang mabuting plano ng Diyos. At dito, mas titibay ang iyong loob. Dito, mabubuhayan ang iyong pag-asa. Pangatlo po at kahuli-hulihan. Letter Y. Y means yes to God. Yes to God. Tumango ka sa bagong buhay na binibigay ng Diyos sa iyo. Sa Ebanghelyo, tinawag daw po ni Jesus si Maria Magdalena sa kanyang pangalan. At ano po ang nangyari? Doon sa isang tawag na yon, nagbago ang lahat. Ang iyak ni Maria Magdalena, naging pong isang misyon. Ito'y naging kagalakan. Ito ay naging patotoo sa muling nabuhay na Panginoon. Ang kapatid, umiyak ka. Pero huwag ka mananatili dyan lang. Sa huli, pagkatapos ng iyong lungkot, ng iyong pagtangis, mag-yes ka, tumango ka sa Diyos. Diyan mapapalitan ang iyong lungkot, magiging kagalakan. Marami pong mga tao ang magpapaiyak sa atin. Amen? Maraming sitwasyon ang magbibigay ng lungkot sa ating mga puso at kalooban. Pero wag lang tayong mananatili sa ating pagluha. Umiyak ka, pero makinig ka. Umiyak ka, pero tumingin ka ng mabuti. Umiyak ka, pero manalig ka. Dahil baka ang hinahanap mong nawala, nasa harapan mo lang pala. Kapag umiiyak ka, huwag mong kalimutan, kapatid. May isang tinig na palaging tumatawag sa iyo. Merong isang Diyos na palaging nakatingin sa iyo. Merong isang Panginoon na bumubulong sa iyo. Tatanong sa iyo, sinasabi, anak, bakit ka umiiyak? At kapag narinig mo ang tinig ng Diyos, ang iyong luha ay magiging aleluya. Ang lungkot mo ay magiging saya. Dahil walang ibang makakapagbigay sa atin ng tuwa, ng galak at kapayapaan, tanging ang Diyos lang. Amen. Tumayo po tayo. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagpapahayag sa atin si Kristo sa kanyang makapangyarihang salita, walang hanggan, at mga gawang makakapagpagaling. Sa pamamagitan niya, buong pagtitiwala tayong manalangin sa Ama. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway patuloy na magturo ng katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan ng ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga namumuno sa mundo naway magtaguyod ng pagiging matuwid sa kanilang mga pamahalaan at maging masigasig sa pagsugpo ng kasamaan sa mga pamayanang pinangakuan nilang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayong lahat na natitipon dito naway manatiling tapat sa ating mga pangako sa binyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. O Diyos, sa pamagitan ng kamatayan ng iyong anak, binigay mo sa amin ang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Loobin mo na sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, ay matamo namin ang buhay na aming inaasam. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Aming ating alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuring inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, iyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala ng aming hiling. Pagpapala ng aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa amin, puhunan, ay hindi masayang, o hindi tumubo pa, na makaloob mong walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalong-lalo na ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ngayong anak na minahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siyang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na nabuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo, sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin
lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Isuyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Makapagsalita man ako sa wika ng mga tao't anghel, kung wala akong pag-ibig, anong sesay ng aking tinig? Ipamigay ko man ang lahat at ialay ko
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakinggan mo kami upang maging handa ang aming kalooban para pakinabangan ang ligayang walang katapusan na iyong inilaan sa aming mga nilooban mong mabinyagan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Hindi po natin maiiwasan na tayo ay malungkot paminsan-minsan. At huwag niyo pong pipigilan kapag kayo ay naiiyak. Dahil anuman yung iyong iniipon, yan din ay lalabas. Anuman ang tinatago mo, baka ikaw ay sumabog. Tao ka, kung umiiyak ka, at merong oras at panahon para sa pag-iyak, yun lang nga, tandaan niyo po, yung 3 letra ng cry, parang iyong pag-iyak ay makabuti sa iyo, parang iyong pag-iyak ay makapagpabanal sa iyo. Letter C is you cry to God. Do not cry alone. Cry believing that Jesus is with you. Letter R, recognize why you are crying. 2 beses tinanong kay Maria Magdalena, bakit ka umiiyak? Bakit ka umiiyak? Kasi kung umiiyak ka na walang dahilan, nakakapagod yan. Di po ba? Pero pag kinikilala mo, anong dahilan ng iyong pag-iyak? Diyan tumitibay ang iyong pagmamahal. Grief is a sign of your love. Pero pangatlo at kahuli-hulihan, letter Y, is you say yes to God. Yes to God's will. Sa gitna ng pag-iyak ni Maria, doon siya niyaya ng ating Panginoon sa isang misyon. Nagpapakitang ating Panginoon sa mga mabibigat nating sitwasyon. At para mawala, magbago yung ating pakiramdam, tayo'y inaanyayahan niya sa isang misyon. Kapag tumugon ka sa Kanya, doon mapapalitan ng tuwa ang iyong mga luha. Pagdasal mo lang ang iyong pinagdadaanan. Kausapin mo ang Diyos. Sabihin mo kung ano man ang lungkot mo. At mapapalitan ang iyong mga luha sa Alleluia. Kaya patuloy tayong umaasa. Patuloy tayong nananalig sa Diyos. Kapatid, ginagamit ka pa rin ng Diyos bilang instrumento ng Kanyang pagpapala. Kahit na ikaw ay nalulungkot, kahit na ikaw ay may mabigat na pinagdaraanan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Pumayo tayo sa kapayapaan na muling nabuhay si Kristo. Alleluia! Alleluia! Salamat sa Diyos. Alleluia! Alleluia!